dito naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan, produksyon. Kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang wentang bagay na pinagabalahan. Lego, lalabing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malalisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, labanan lang, banal na kasulatan. Kapayapaan, magkakamit lang, tunay na unawa. Depo, ang tanging lugar kung saan lahat may pinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, naliksi ka ba ng kasagutan? Depo lang iyan, depo lamang iyan. Tara na, halika na. Yayanig sa depo, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depo. Yayanig sa depo, labanan lang, banal na kasulatan. Kapayapaan, magkakamit lang, tunay na unawa. Lego, patunayan mo ang wala mo. Paniwala ng ba o panay wala? Sigurado ka ba sa iyong hindi? Ligtas ka nga ba sa iyong tingin? Basta patunayan mo ang iyong tindig at ikaw ang tunay na magyayani. Dito ko nilagay. Okay, we're live at narito muli ang Debaters Convention at kami po ay patuloy pa rin nasa ano ba yun? Humihim-papawid para maghatid sa inyo ng mahalagang debate, no? Maalamat ito. So, paglalabanan ngayon ng dalawang batikan at isang bagito sa debate, no? Parang ano to, Mayweather versus Onyok Velasquez, no? Ayan. So, ang patutunayan ni Enoch for today, ang serpent seed ay biblical doctrine at patutunayan niyan ngayong gabi at affirmatibo siya. No, siya ay isang end time at under the disciple of Pastor Ferdinand, Enoch Sioson. Enoch, pasok. Kilala ka? Yun po. Yun po, maraming salamat po sa lahat po. Ako nga po pala si Enoch Sioson, isa pong end time believer, taga Planetang Nemic, joke lang. So taga po ako, isa po akong disciple ngayon ni Pastor Ferdinand Sustento. So yun lamang po, patutunayan ko na na ang serpent seed ay biblical. So yun lamang. Okay, salamat Brother Enoch. At siyempre, si Enoch po ang challenger dito, no? Pero siya yung affirmative. Challenge niya ang isang batikang debaters, which is isa sa mga kinatatakutan at isa sa mga batikan na apologists ng Roman Catholic Church. Okay, walang iba dyan. Si Brother Denmar. Brother Denmar, pakilala ka nga muna. Pakilala mo yung ang iyong credential, bro. Okay, Ave Maria, mga kapatid. Ayan. So, ako po ang inyong maliit na lingkod at mabait, no? At merciful inyong kapatid sa pananampalataya, Brother Denmar Santiago.
muli po ay sumasangpapawid po sa Debaters Convention sa inyong YouTube channel. Yan. So ako po ang representative ng Catholic Faith Defenders Cebu Online Chapter and also head chairman ng National Debating Team ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, ng CF Club, and ako rin po ang founder and current president of the Apologists of the Roman Catholic Church in the Philippines. Affiliated po yan sa ating commission, Episcopal Commission on the Bible Apostolate dito po sa CBCP yan. Maraming salamat po at ako po ay tututol sa paksang inihabon at inilatag sa atin ng afirmatibo. Tututulan natin, no? Tututulan natin na hindi anak ng serpiente si Cain at siya'y inanak ni Adan, no? At ang serpent seed ay hindi biblical doctrine. Maraming salamat po. Okay, salamat Brother Denmar, no? At napakinggan niyo si Brother Denmar ng Roman Catholic Church, isang apologist and legendary debater, no? At siyempre kahit mga datihan na kayo dito mga bro, siyempre babasahan natin kayo ng ng batas. Okay. Basahin natin yung rules at ito ay mapapanood niyo dito sa ating screen, ano? Yan. Pa-check nga ako ng live, no? Okay ba yung live natin? Ayun. Wait lang. Check ko lang. Okay, so basahin natin yung rules mga kapatid. At ang rules natin ay... Ito ang magiging alituntunin natin sa debate na ito. Una, ang lahat ng sagot ay kailangang sagutin ng 20 segundo maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 4 na segundo, magsasabi na ang moderator ng next question. Pangalawa, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 segundo. Pangatlo, kung walang sagot sa tanong, bibigyan lamang ng 8 segundo na sagot para magpaliwanag bakit hindi niya sinasagot ang tanong. Pang-apat, ang tanong na humihingi ng sagot ayon sa pangalan, lugar o bilang at iba pa na gaya nito ay kailangan sagutin ng ayon sa uri ng tanong. Pang-5, sa unang pagtatanong kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o ng negative side, at sa rebuttal stand naman, sa cross-examination maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Pang-6, ang debatista na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 2 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 2 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Pang-7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag ang bawat panig upang dinggin ng moderator. Pang-8, no unprofessional attitude, no side comment. Pang-9, no challenge question. Pang-10, hindi pwedeng mag-interrupt ang mga debater during presentation. Tumawag ng moderator kapag merong problema, at sa conclusion wala ng objection. Pang-11, pagkatapos mapakinggan ng moderator ang magkabilang panig, ang kanyang pasya ay kailangang sundin upang makapagpatuloy tayo sa debate, at hindi na muna susundan ng another objection. Pang-12 at huling patakaran. Ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng Yes, I agree, Mr. Moderator. Kung maliwanag na ay tatawagin ko ang ating moderator for today. Ang aking kunyero na si Brother Dritz ng 7-Day Adventist. Brother Dritz, pakilala ka muna sa inyong mga igsuon. Yes, once again, good evening mga kaibigan. Welcome sa Debaters Convention of the Philippines. May debate po tayo. Ito po ay isang main event sa gabing ito mga kaibigan, kung saan man kayo sa sulok ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Good evening. Good evening world. Welcome sa Debaters Convention. Ang ating affirmative, handa na po, ay magbigay tayo ng isang
10 minutes sa kanyang first affirmative stand. By the way, your moderator on board, Brother Ritz Luares. Ating timers, set muna natin ating time is Mr. Affirmative, first affirmative stand. Ang oras mag-start po pag ikaw ay tutunog. Yes, yes. Okay na po ba? Yes po. Okay, okay. So maraming salamat po sa ating moderator. So yun po. So medyo hindi na po masyado ako magano to. So medyo point out po ako sa aking stand ngayon. So una po, so ako po ay ika-categorical ko po lahat po ng aking ito topic. So yung unang category po, ito yung unang claims ko. Hindi lahat ng puno doon ay literal. So yung pangalawa, ang spiritual exists with literal. So yung pangatlo po na kategory ko ay ang pagkain ay hindi po ito literal. So ikaapat po, may body involvement po dito. So ikalima, so may dalawang klase ng seed line. So ito nga po yung kiniklaim ko na may serpent seed at saka yung seed ng babae. So yung ika-anim ay may nangyaring blood polluted. So doon po muna ako ika-categorical ko muna. So medyo i-generalize ko kung ano po talaga nangyari doon. So sa una po, yung trace not literal, hindi lahat ng puno ay literal. So nakusulat po yan sa Genesis chapter 1 verse 11. So babasahin ko muna. At sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng damo, pananim na nakakabinhi, at punong kahoy na nagmumunga ayon sa kanyang pagkakahoy, nataglay ang kaniyang binhi sa ibabaw ng lupa at nagkagayon. So malinaw po rito na literal trees multiply, and if the tree of life is literal, so it must be or it should have multiplied and is accessible for today. Pero hindi eh. Bakit? Nakasulat po yan sa Genesis chapter 3 verse 24. So nakasaad po dito, ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. So dito po, napapatunayan natin dito na ang tree of life o yung trees na dito ay hindi po siya accessible unless na iunat niya ang kanyang kamay. May po siya, may condition. So sa Genesis chapter 2 verse 9 po, dadaanan ko lang po saglit ito. So sa talatang ito, Genesis chapter 2 verse 9, nakasaad po rito na at pinatubo ng Panginoong Diyos sa lupa ang lahat ng punong kahoy na nakalulugod sa paningin at mabuting kanin, gayon din ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng halamanan at ang punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So all that came out of the ground are good for food. So ibig sabihin lahat po ng lahat po ng nanggaling sa lupa ay mabuti po na kanin, pero without exception po 'yan. So bakit? Yung lahat po. So dito po sa Genesis chapter 2 verse 17 na nakasaad po rito, datapwat sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. So dito, yung tree of knowledge of good and evil is not good for food compared to the literal trees because it was not specified here as out of the ground. So linaw po niya, hindi po siya galing sa lupa. So dito po sa pangalawang section ko rito, yung sinabi ko kanina, na spiritual exists with literal. So makikita po yan sa Matthew chapter 8 verse 22. So John chapter 4 verse 31. So spiritual exists with literal. So makikita rin po yan sa Proverbs chapter 3. So verse 18. Nakasaad po rito na siya ay punong kahoy ng buhay sa mga naghahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na nangamamalagi sa kanya. So yun po yun doon. So it also talks about the righteousness. So dito sa Proverbs chapter 3 verse 18, it talks about wisdom.
So ibig sabihin spiritual exists with literal, yung related din po doon sa topic natin na doon po sa sa puno ng kahoy ng buhay, wisdom. So yan po yung spiritual exists with literal. So sa Proverbs 11:30, so nakasaad po rito na ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. So ibig sabihin, it talks about righteousness. Di ba po? So dito naman po sa Proverbs chapter 13 verse 12 na nakasaad po rito na ang pag-asa na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso, ngunit pagka ang nasa ay dumarating ay punong kahoy ng buhay. So ibig sabihin, yun po yung tinatawag nating plan. So spiritual exists with literal po siya. So hindi po lahat ng puno ng kahoy ng buhay ay literal. So iyan lang po yung mga proof na pwede nating patunayan ang punong kahoy na ito ay hindi lahat po literal. So doon naman tayo sa it not literal sa pangatlo kong generalization kanina. So sa Genesis chapter sa Genesis chapter 3 verse 5 na nakasaad po rito, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. So ibig sabihin, yung word na no. So ibig sabihin nagkaroon ng magiging matalino sila dito, become wise at mabubuksan ng kanilang mga mata. So dito nakasulat din sa Matthew chapter 4 at saka yung word dito na yung sa verse 5 yung word na yung word na it. So yung it po rito, so example lang po nito ay sa Matthew chapter 4 verse 4. So alam naman natin ang verse na yan na ang tao hindi lamang nabubuhay sa literal, di ba? So kundi sa bawat salita na bumula sa Diyos. So doon din po yan, makikita rin po natin yan sa John chapter 4 verse 34 na nakasaad din po doon, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay aking gawin, ang kalooban nang sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. So tumutukoy po siya sa pagkain. So ganun din po sa Proverbs, saglit lang po Proverbs chapter chapter 1 verse 31 to 32 na nakasaad po rito, kaya't sila'y magsisikain ng bunga. Kain po kain. Hindi po lahat ng kain ay literal. Ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang at ay ang sisira sa kanila. So hindi po lahat ng literal na kain po rito. Hindi po lahat ng kain ay literal. So remaining time, 2 minutes and 23 seconds. So, nakasulat din po yan sa Revelation chapter 2, verse 7. So nakasaad din po doon na ang may pakinig ay makinig sa sinasabi sa mga espiritu sa iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So hindi po literal lahat yan. So pwede rin po natin ikot yung nasa sa alam ko sa Isaiah chapter 55. So verse 2 na nakasaad po rito, ano't ako kayo'y naggugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. So hindi po lahat literal yan. So ibig sabihin ang pagkain po ay may let's say na may literal, may pero hindi lahat po ng kain ay literal talaga, may spiritual po siya. So yan po yung ikatlong categorical ko na kung paano ko kinakategorya yan. So sa ikaapat ko po na categorical, so may body involvement po siya. So yung literal chaste virgin corrupted. So type to spiritual. So nakasulat po yan sa Genesis chapter 3 verse 6 to 7. So babasahin po natin. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na nananasa upang mapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawa kasama niya at ito'y kumain.
at nadilat ka po ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng dahon ng puno ng igos at kanilang panapi. So dito po, nagkaroon po dito ng corruption. So nagkaroon po sila ng awareness pagdating sa kanilang katawan. So yung after po nila kainin yung pinagbabawal na bungang ito, punong bunga, yung pinagbabawal na puno, so yung the knowledge of good and evil po yan, tree of knowledge. So nagtakip po sila ng kanilang katawan, private sexual private organ. Kasi bakit? Pag binasa po natin sa Genesis chapter 2 verse 25, at sila'y kapwa-hubad ang lalaki at ang kaniyang asawa at sila'y hindi nagkakahiyaan. So ibig sabihin, dito po wala po silang time is up na po. Maraming salamat mga kaibigan. Yan po ang ating first affirmative stand sa paksa na papatunayan ang serpent seed or anak ni Eva na si Cain ay isang hindi literal o serpent seed. So, paki-advise na sa ating sa room, may may noise kanina. Paki-mute tayo, nasa debate forum po tayo ngayon. There's a live debate. Okay, handa na ba ang ating negative? Yes, ready na. Yes po, ready? na natin yung time sa inyong first interpolation at first cross against sa affirmative. Timer start now. Okay. Brother Enoch, naniniwala ka ba sa kung ano lang ang nakasulat sa Bible? Yes or no? Yes. Yes, okay. So kung naniniwala ka sa lahat ng nakasulat lang sa Bible, nakasulat ba sa Bible, letra por letra, mababasa ang nakasulat na nakipag-sex si Eva kay serpent? Yes or no? No. No. Okay. So kung naniniwala ka sa kung ano lang ang nakasulat sa Bible at hindi nakasulat na nakipagtalik ang serpent kay Eva, ibig sabihin ba nito ay hindi ka na naniniwala sa itinitindig mo ngayon na nagtalik si Eva at saka yung serpent kaya naging anak ng serpent si Cain? Yes or no? Pag-repeat ng tanong. Okay, tanong. Yung time. Paki-ulit ang tanong tapos pag magsalita ng affirmative, tsaka natin tatakbo yung oras. Paki-ulit ang tanong. Tanong, Mr. Moderator. Ang tanong ko po ganito. No? Kung ikaw ay sumasang-ayon na ang lahat ng nakasulat lamang sa Bible ang iyong paniniwalaan, sabi mo yes, tinanong kita kung nakasulat din ba sa Bible na at mababasa letra por letra na nagtalik si Cain si Eva at saka si serpent kaya naging anak niya si Cain, sabi mo no. Ngayon ang tanong ko, so binabawi mo na ba yung proposition mo na patutunayan mo na yung serpent seed ay biblical sapagkat hindi talaga natin nabasa yung nagtalik si serpent at saka si Eva na siya ang sabi mo hindi mo paniniwalaan kapag hindi na or no? Okay, Hindi. Okay, hindi. Okay. So kung hindi nakasulat sa Bible na nagkaroon ng sexual intercourse si serpent at si Eve, inaamin mo ba dito sa amin na ikaw lang yung nagdagdag niyan at hindi talaga siya nakasulat sa Bible? Yes or no? No. Malinaw ba ako? Parang napuputol ata ako. Okay, pause the time. Malinaw po, affirmative. Okay. Pag tapos ka na magsagot, mag-next question ka po kasi mayroon kang 20 seconds. Okay. Mayroon kang 20 seconds sa pagsagot. If nasagot mo ito ay categorical. Kung yung bunga ng puno, kung yung bunga ng punong kahoy ay patungkol pala sa sexual intercourse, bakit puno na yon ay
nag-i-exist na bago pa dumating si Eva? Bakit? Pwede paki-repeat, putol-putol talaga bro. Paki-repeat. Tapos muna ng time. Uulitin ko. Uulitin ko ha. No? Kung ang pinag-uusapan nating puno o bungang kahoy, Ako po, putol-putol. Okay, okay. for connection si Dilmar, pakiulit ang tanong. Brother Dilmar, paki-direct question na lang, no? Direct Okay, question. ulitin ko yung tanong. Kung ang punong kahoy o bunga ating pinag-uusapan dito ay patungkol sa sexual intercourse, bakit yung puno o yung bunga na yon ay umiiral na? Naputol na naman ba ako? Okay, naputol talaga. Putol talaga, bro. Affirmative, nakuha mo yun yung kanyang sagot. Magtanong, Wait lang. magtanong ka na. Wait lang. Ayun, Ulitin ko, ano? moderator. Ulitin ko, moderator. Ikaw Ulitin ko, moderator. Moderator. Ulitin ko, moderator. Sige. Moderator, ulitin ko. Ang tanong ko, Enoch, ganito. Kung yung punong kahoy na pinag-uusapan natin ay sexual intercourse, bakit yung punong kahoy na ito nag-i-exist na bago pa umiral si Eva? Yan ay pinagbabawal lamang ng Panginoon na gawin doon sa serpente kasi based doon sa Genesis chapter 1 verse 28, God blessed them. So yung nagkaroon sila ng blessing, dalawa sila ni Eve. So next question. Next question. So kung yung punong kahoy ay umiiral na siyang kumakatawan sa sexual intercourse, no? Ibig ba bang sabihin bago mag-exist si Eva, may ka-sexual intercourse na si Adan? Yes or no? No. Okay. No. Okay. So ngayon, question ko. Okay, question ko. Next question. Okay, next question. Letra por letra, mababasa? Meron ba tayong mababasa? Sa buong Biblia na. Sa buong Biblia. May mababasa ba tayo na si Cain ay finathered ni Satan? Yes or no? May mababasa? Wala. Ano bro? Paki-repeat bro? Di ko na... Finathered, inama ni Satanas. Mababasa ba, letra por letra, na si Cain ay inama ni serpent? Yes or no? No. Kasi wala siyang direct na sagot pero kaya ko patunayan. So next question. Okay, next question. Okay, clarify ko lang, Enoch, ulit. Kapag ba nakasulat sa Biblia, paniniwalaan mo? Yes or no? Yes bro, as long as nakasulat yan bro. Next question. Okay. So, hindi nakasulat sa Biblia na si Cain ay inama ni serpent, paniniwalaan mo? Yes or no? Yan yung part na no bro. Next question. Okay, so sa makatuwid, hindi ka consistent sa stand mo na naniniwala ka na pagka hindi mababasa, hindi paniniwalaan? Yes or no? Pwede paki-repeat ang tanong? Ulitin ko. Inconsistent ka na ba doon sa paniniwala mo na kapag ka hindi nabasa, hindi yung paniniwalaan? Yes or no? As long as nakasulat siya, yes. As long as nakasulat siya bro, paniniwalaan ko yan. Next question. Okay, next question. Hindi natin nabasa na inama ni serpent si Cain. Sabi mo, paniniwalaan mo lang, yun nakasulat. Ngayon, hindi siya nakasulat. Paniniwalaan pa rin ba? Yes or no? Yes. Kasi may part na kung saan may mga maraming ebidensya na kung saan indirect message siya na kung saan in parables or symbolical siya. So next question. Okay, next question. Okay. Question ko dito, no? Diyan sa Tree of Knowledge, yan ba ay tree ni Satanas? Yes or no? Tree of Knowledge, tree ni Satanas. No. Okay. Kung hindi si Satanas ang may-ari ng puno, bakit
ang bunga niyaon, bunga ng punong kahoy na yan ay sex. Kung hindi So, si Satanas ang ano nun. Yun ay hindi nilagay ng Panginoon doon sa gitna yun para ano to, ang tao ay test. So pinahintulutan yun kung para matry ang tao kung sila ba'y papasa o hindi doon sa trial na ilalagay doon sa kanila. So next question. Okay, next question. Okay, next question ko. Okay. Dito sa puno, kung hindi pala si Satanas o hindi pala yan puno ni Satanas, tanong ko, no, bakit nung hinipo ni Eva ay nagkasala siya? Bakit? Yung word na hipo sa Hebrew word, kung di ako nagkakalma, sa lexicon is related po siya sa sexual activities. Kasi ang word na hipo means ano po yan? Naga means lie with a woman. So next question po. Okay, next question. Kapag ikaw kumakain ng mangga at hinawakan mo, nakikipag-sex ka na sa mangga? Kasi ano? So yan yung no, kasi physical aspect ang pinag-uusapan natin. Next question. Kapag ka ba ikaw ay kumakain, hindi ka humihipo, hindi ka nagkakamay, alam mo, prito yung ulam, hindi ka nagkakamay, yes or no? Yes bro, humihipo ako bro, obvious. Next question. Okay. So kung nagkakamay ka at tuyo yung ulam ninyo sa bahay ninyo, ibig sabihin nakikipag-sex ka sa tilapia? Yes or no? Okay, time is up. No bro. Okay. Hindi po. Yan po ang nagtatapos ang ating interpolation course examination sa negative, sa affirmative, sa paksa po na the serpent seed. Sunod po ang ating first negative stand. Panyero, nakalive ba tayo sa sa Debaters Convention? Hindi ko nakita kasi para makabasa tayo ng mga live viewers. Sa YouTube. Sige. Puntahan ko na lang mamaya. Okay, ibigay na natin ang ating first negative stand. Brother Dinmar, 10 minutes para sa iyo. Timer start now. Okay. No, ang inyo po lingkod, ang inyo po maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago ay tututol at gigiba. No, dito po sa proposisyon ng ating kapatid, Brother Enoch Sioson ng End Time, no, na kanyang patutunayan daw na ang serpent seed ay biblical. Okay. So, mga kapatid, no, dito pa lamang sa ating pagtatanong, giba na ang presentation ng affirmative. Bakit to? Bakit ho giba na? Dahil una pa lang sabi niya, tinanong ko, number 1 question, paniniwalaan mo lang ba kung ano yung nakasulat sa Bible? Yes or no? Sabi niya, yes. Okay. Kung naniniwala ka lang sa kung ano nakasulat sa Bible, no? Nakasulat ba letra por letra na nag-sex si Cain at si Eva at saka si serpent? Sabi niya, no. No, tinanong ko, paniniwalaan mo pa rin ba na nag-sex si serpent at saka si Eve kung hindi ito nakasulat sa Biblia? Sabi niya, yes. Alam niyo mga kapatid, niloloko tayo nito ni Enoch. Niloloko tayo ni Enoch mga kapatid. No? Kahit hindi daw mababasa sa Bible, paniniwalaan niya. Ano? So, pati sarili niya, kinakalaban niya. Ano? Ngayon. Sabi ko, tinanong ko ulit. Pangalawang ulit, Brother Enoch, naniniwala ka ba sa kung ano lang ang nakasulat sa Bible? Sabi niya, yes! Tinanong ko ulit, inama ba ni Satanas? Ni fathered ba ni Satanas si Cain, mababasa letra por letra? Sabi niya, no, hindi mababasa. Ayan. So, tinanong ko ulit, sabi ko, maniniwalaan pa rin ba yung yung doktrina ninyo hindi mababasa? Sabi niya, yes! Alam niyo, inconsistent. Kaya halata ninyo, no? Sinungaling itong ating kausap, parang serpent. Bakit? Kasi, sabi niya, hindi daw siya maniniwala pag hindi nakasulat sa Bible. Tapos, mamaya-maya, pag tinanong mo, maniniwala na siya. Isang malaking kasinungalingan yan, mga kapatid. No? Isang malaking kasinungalingan. At lalong-lalo na,
no? At lalo-lalo na yan ay makakasira, no? Makakasira sa utos ng Diyos, no? Maliwanag ho, dito sa Genesis, mga kapatid, ano ho ang mababasang utos ng Diyos kay Eva at Adan? No? Pansinin ho natin ha, ano ang inuutos ng Diyos na si Yahweh kay Eva at Adan? Hindi po kay Eva at saka sa serpent ha. Sabi dito ng ating Panginoong Diyos, mababasa, hindi ko nababasahin sa Bible, kabisado naman natin. Sabi diyan ng Diyos, no, magpakarami kayo, no? Kalatan ninyo ang buong lupa. Sino ba po ang inuutosan doon? Hindi ho ba si Adan at si Eva? Ayan, mga kapatid, no? Ngayon, no, mapapansin natin, ang lahat ng bagay sa hardin ay literal para sa kanila. No? Pero yung itong puno, ginawa nilang hindi literal. Tinesting natin. No? Tinesting natin. Sabi natin, bakit? No? Ito, babasahin natin sa Bible. Bakit? No? Ang punong kahoy, kung ang punong kahoy, yung bunga ng punong kahoy ay nagre-represent, no, sa sex, no? May problema sa logic. Bakit? Sapagkat yung puno nag-i-exist bago pa mag-exist si Eva. Sabi dito sa Biblia, no, dito po sa Genesis 2:15 hanggang 16, pakinggan niyo po, sabi ng ating Panginoon. Then the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to cultivate it and keep it. The Lord commanded the man, saying, sino pong kausap ha? Yung lalaki, si Adan. Si Adan pa lang yun nandiyan. Sabi ng Diyos, from any tree of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you should not eat, for in the day that you eat from it, you will surely die. Okay, maliwanag mga kapatid, no? At marapat lamang tayo magkonklusyon, no, na yung puno na ating pinag-uusapan ay nag-i-existido na noong si Adan ay nandoon pa sa hardin mag-isa. Ibig bang sabihin nito, nakipag-sex si Adan? Kanino naman? O yan, sagutin mo, ino. Number 2. Sagutin mo ito. Ngayon, ang sabi mo, yung hipo, pag humipo, kain. Okay. Ngayon, meron akong statue ni Mama Mary dito. Hinipo ko ngayon. Ayan, hinipo ko ngayon. Hinipo ko. Nung hinipo ko yung statue ni Mama Mary, no, ako ba ay nakipag-sex kay Mama Mary? Aba, that's absurd. No? Nung tinanong kita, nung kumakain ka, humihipo ka ba? Nagkakamay ka ba? Halimbawa, sinangag at saka tilapia. Nagkakamay ka ba? Siyempre, para hindi ka matitinik. Ibig sabihin ba, nakikipag-sex ka sa tilapia? Aba, diba? Lahat ba alam mo, Brad, ngayon, hindi rin lahat ng hipo kain. Bakit? Bakit? Hindi lahat ng ibig sabihin ng hinipo, kain or sex agad ang patunay. No? Okay. Ano ang patunay sa Bible na humipo pero hindi naman nakipag-sex? Babasahin natin sa Bagong Tipan, mga kapatid. No, na ang isang gustong magpagaling kay Jesus, humipo kay Jesus. Ito, babasahin ho natin dito sa talata ng mga ebanghelyo. No? Tingnan natin ha. Nung hinipo ba si Jesus, siya ba ay nakipagtalik kay Jesus? Yan. Magandang tanong yan. Ano? Kasi gusto nilang gusto nilang likuin ang ibig sabihin ng Bible eh. Sabi dito ni Jesus, Matthew. Last 3 minutes. Thank you, moderator. Marcos 5:30. Sabi diyan, at si Jesus sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis sa bisa sa kanya, ay pagkadakay pumihit sa karamihan at nagsabi, sino ang umipo sa aking damit? At sinabi sa kanya ng mga alagad, nakikita mong sinisiksik ko ng karamihan at sasabihin mo, sino ang humipo sa akin?
at lumingap siya sa palibot upang makita niya ang gumawa ng bagay na ito. Ngunit ang babae, ayan, babae palang humipo kay Jesus ha, na natatakot at nangangatal, palibas ay nalalaman ang sa kanya nangyari. Lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Yan ha, babae ang humipo kay Jesus. Tanong, no, nag-sex ba sila ni Jesus? Mga kapatid, no? Mga kapatid, isa pong malaking korupsyon. Korupsyon ang gagawin ni Enoch sa Biblia. Gusto niya mag-sex yung ating Panginoon at yung babae na humipo sa kanyang damit. Nag-sex nga ba sila after mahipo ng babae si Jesus? Pagpapatuloy ho natin ang pagbabasa dito pa rin sa Marcos sa 5. Itutuloy lang natin ang basa sa 35 hanggang pababa. Sabi diyan, at sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pinagaling ka ng pananampalataya mo, yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, patay na ang anak mong babae. Bakit mo pa binabagabag ang Ginoo? Natapwat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita. Nagsabi sa pinuno ng sinagoga, huwag ka matakot, manampalataya ka lang. Ayan. So ano ho ang nangyari? Yung babae, pinagaling mula sa salot. Hindi ho sinabi na nag-sex sila ni Jesus. Nako, Enoch, no? Magkatoliko ka na. Huwag mo nang baluktutin yung Biblia, Enoch. Ha? Huwag mo nang baluktutin yung Biblia. Okay. Ngayon, mamaya may atomic bomb ako kay Enoch. May atomic bomb ako. Ito hindi mo matututulan nito mamaya. Sabi ko sa iyo, isang talata ka lang. O ngayon, no? Paano kayo mapapatunayan ni Enoch? Paano kayo mapapatunayan ni Enoch na talaga nakipag-sex ang serpent? No, nakipag-sex ang serpent kay Eva. Samantalang ang serpent, mga kapatid, gumagapang. Okay, babasahin nun natin sa Bible. Sabi ho dito sa Genesis 3. Okay, time is up. Time is up. Time is up na po sa 10 minutes sa first of negative stance from the Roman Catholic Church. May shout out kay friends sa YouTube. Kampihan na. Shout out kay Bong Garats. Sa mga literal nga magbasa ng Biblia. Okay, handa ka na ba? Affirmative? Yes. Sa inyong first interpolation sa negative. 7 minutes po. Timer start now. Okay bro, unang question. Lahat ba ng puno, literal, yes or no? Hindi lahat ng puno ay literal sapagkat walang pangalan ng puno ngayon na tree of life and knowledge. Okay, next question. So, ang tree of knowledge ba, puno ba ng puno ng pag-alam ng mabuti at masama? Literal ba ito? Yes or no? No, kasi walang pangalan ng puno ngayon na ganyan. Next question. Okay. So, next question. Sang-ayon ka ba na ang it sa Hebrew lexicon ay akal, na ang ibig sabihin ay divor? Yes or no? No, sapagkat pumipili ka lang sa lexicon ng salita na dapat mong apply. No? Napakaraming definition yan. Mamaya babanggitin ko. Okay. So, i-clarify ko lang. So, doon tayo sa puno. Sang-ayon ka ba na ang prutas sa sa Hebrew, na ang ibig sabihin nito ay produce, or sa Hebrew word ay pray? Yes or no? No, kasi pumipili ka na naman sa lexicon ng gusto mong pasunurin. Ang Bible, wag natin pasunurin sa nais natin, kundi tayo ang susunod sa Bible na ang ibig sabihin dyan ng fruit, no? Yan ay bunga, no? Hindi kung ano-ano. Next question.
Okay. So doon tayo sa serpent. So sa serpent ba ay agree ka ba ito na si Satanas? Yes or no? Yes. Yan ay si Satanas kasi ginamit si Satanas yan na instrument para siya ay makapandaya, no? Ayan yun nasa Apokalipsis 12, Apokalipsis 12 at Apokalipsis 20 na ahas, matandang ahas na itinapon. Okay, next question. Si Satanas ba ay isang hayop? Yes or no? No, siya ay anghel, no? Isa siyang anghel na espiritu sa kalagayan. Next question. Okay. Si Satanas ba ay gumagapang? Yes or no? Yes. Ang ahas ay gumagapang. Not ito ang ginamit ni moderator. Satanas para siya ay makapantay. Objection, moderator. Pa-post muna saglit. Yes, ano yung objection? Ang tanong ko kasi, yes or no muna. Categorical muna ang tanong ko. Counter objection, negative? Counter objection, hindi ko narinig yung kanyang categorical. Pakiulit yung tanong. Okay. Okay. Categorical itong tanong ko. Okay, si Satanas ba ay gumagapang? Yes or no? Si Satanas ba ay gumagapang? Yes! No? Dahil siya ay anghel, no, makapangyarihan siyang anghel, pwede niyang gawin ang lahat ng bagay. No? Pwede siyang lumipad, pwede siyang mag-shape-shifting, no? Ayan. So, next question. So, ang tanong ko, bro, ang word kasi na serpent sa Greek word means to hiss. So, ang tanong ko, bro, at ang sabi din sa Genesis chapter 3 verse 1, ang serpente ay hayop. Tapos ang sabi mo, si Satanas ay isang anghel. So, ang tanong ko ngayon, sino ba talaga si Satanas? Anghel or hayop? Pareho. Sapagkat, no, si Satanas na anghel ay pumasok sa ahas para Objection, moderator. Kaya? Okay, pause the time. Objection? Categorical ang tanong ko, pinapapili ko siya. Ang tanong ko, si Satanas ba ay isang hayop or anghel? Counter objection, moderator. Counter objection? Counter objection, moderator. Wala sa pagpipilian niya yung sagot ko, kaya gagamitin ko 8 seconds para magpaliwanag. Ayon sa ating rules. Okay, objection denied. 8 seconds po sa pagsagot. Okay, so si Satanas, no, ay pumasok to sa ahas para makapandaya, kaya buot ang aking sagot. Next question. Next question po. So, ang tanong ko ngayon, so kung ang serpente ay si Satanas, bakit sinabi doon sa Matthew chapter 4, andun, hindi siya serpente, kundi isa siyang espiritu. Agree ka ba dito na si Satanas ay isang espiritu? Yes or no? Yes, agree ako na si Satanas ay isang espiritu. Pero itong espiritu na ito, pumasok doon sa ahas para kanyang maging instrumento ng kanyang pandaraya. No, kaya nga sabi sa Apokalipsis 20, siya yung matandang ahas, yung dragon, demonyo na si Satanas. Next question. Okay. So dito, sino ang sinumpa, bro? Yung serpente o si Satanas? Si Satanas. Question. Okay. So, bakit yung serpente ang gumapang ngayon, hindi si Satanas? Tanong. Nasaan yung tanong? Tanong. Bakit ang Tanong. serpente... Okay. Ngayon, di ba, sino pa ng Panginoon ng serpente? So, bakit ang serpente ang... sabi mo, si Satanas ang gumapang. Bakit ang serpente ang gumapang, hindi si Satanas? Si Satanas ay pumasok nga sa serpente para maging instrumento. No, sa Apokalipsis 20, sa talatang 2, no, yan po ay si Satanas, mababasa letra por letra. Na sabi diyan, no, at sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, sa siyang diablo at Satanas. Ginapos ng 1,000 taon. Next question. So, ibig sabihin, yung serpente, hindi pala mismong si Satanas. Agree ka ba? Yes or no? I agree. Hindi siya yung mismong Satanas kasi siya yung ginamit na instrumento, no? Pero
ito ay kumakatawan kay Satanas, no? Kaya sabi niya sa Apokalipsis 20, tinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas. Oh, next question. So kung si Satanas ay kung ang serpente pala isang hayop, so ang serpente ba nakakapagsalita? Yes or no? Yes, makapagsasalita ang serpent kung pinasukan ni Satanas, no? Kasi nga siya ngayon ginamit na instrumento ni Satanas eh. Kaya nga mababasa eh sa English kung hindi mo pa tento, sabi dito, "Besides the dragon, the ancient serpent, who is the devil and Satan." Oh, Revelation chapter 20 verse 2. Oh, next question. Okay, so malinaw naman doon. So next question ko, lahat ba ng kain ay literal? Yes or no? Depende sa context at pagdating dito, yes, literal yan. Sapagkat hinipo ni Eva at sila ay kumain, hindi So paano okay. Okay, so paano kung may mabasa ako na ang kain ay hindi lahat literal? Depende sa context, sabi mo, 'di ba? Okay, time is up. Time is up. Okay, time is up. Maraming salamat sa ating first course examination or interpolation sa affirmative. At saka sa mga nanood ngayon sa YouTube, magandang gabi. Ating i-shout out ang nasa ating live. Mayroon po tayong 5,000 live, mga kaibigan, na viewers. Ang dami nito. Mario Aconia, ang dapat kainin ay ang bunga ng puno ng kahoy na walang hanggan. Sabi niya na ang puno ay karunungan. Sabi ng ni Boy Garage, hindi naman kasi literal na puno yan. Patining yan sa pride ni Eva at Adan. Kalooban nila sinusunod na hindi kalooban ng Diyos. Sabi ni Chief Francis Campihana. Okay. Proceed tayo sa ating next round, sa ating rebuttal. So lahat ng inalatag o hindi man inalatag, maaaring itatanong at sa ating rebuttal, first rebuttal stand sa ating affirmative. Handa ka na ba po? 10 minutes. Okay, timer start now. Affirmative. Okay, maraming salamat po sa ating moderator. So malinaw naman po sa sagot niya na ang dito na si Satanas ay hindi po serpente at ang serpente po ay hindi po yan nakakapagsalita kasi ang word na serpente po sa Greek word ay nakash. So titingnan niyo po yan sa sa Hebrew lexicon po natin. So nakash means to hiss. So ibig sabihin ang serpente wala po siyang kakayahan. So ang serpente po ay isang ahas. So wala po iyang So wala po iyang vocal cord. So napakalinaw po niyan. So nakapagsalita. So ang serpente po ay hindi po yan nakakapagsalita ng kanya. So dito po tayo. Tutuloy na po ako dun sa topic ko kanina. So dito sa Genesis chapter 3 verse 7. So nung kumain sila ng puno na ito ay nabuksan ang kanilang mga mata. So nakilala nila sila hubad. So nagtakip po sila at nagtakip po sila sa sexual private organ nila. So mababasa pa natin yan sa Genesis chapter 3 verse 7 after nung kumain sila. Tapos mababasa naman natin sa Genesis chapter 2 after na ibigay ng Panginoon si Eva sa kanya ay literal na hubad talaga sila rito. So ang nakasulat po rito at sila'y kapwa hubad, ang lalaki at ang kaniyang asawa at sila'y at hindi nagkakahiyaan. So ngayon, bakit after nung pagkain ng puno na ito, itong knowledge of good and evil na ito, the tree of knowledge, bakit after nung pagkain nila, nagtakip sila ng kanilang mga literal sexual private organ? Pero dito naman sa Genesis chapter 2:25, hindi naman talaga sila nagkakayaan kahit sila hubad. Di ba? Napakalinaw naman po, na related po talaga ito doon sa something na ginagawa po ng isang mag-asawa. So, sino po ba ang nagturo doon kay Eva? Siyempre, yung serpente. Kasi yung serpente, pinoses po siya ni Satanas upang i-corrupt po siya i-corrupt po si
si Eva. So mababasa po natin dito na yung yung pagka chaste virgin po niya ay nakurap. So nagkaroon din po ng organ course dito. So related po ang sumpa po or yung parusa or yung sa, for example, so kung ikaw ay nagnakaw, siyempre kapag ikaw ang nagnakaw, so ang kaso mo theft. Ganun din po pag ikaw ay pumatay, ang kaso mo murder. Pero bakit ang sinumpa ng Diyos doon sa Genesis chapter 3 verse 16 is related po siya sa panganganak? So babasahin po natin. Sinabi niya sa babae, pararamin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahinod ka at ang iyong kaluban at siya ay papanginoon sa iyo. So ibig sabihin, malinaw naman po talaga na may something po rito na related sa ginagawa ng isang mag-asawa. So nagkaroon din po rito ng malis. Malis po saan? So makikita po yan sa Genesis chapter 2 verse 25. So yung binasa ko po kanina. Nakikita rin mo yan sa Genesis chapter 3 verse 7 at saka hanggang 11. So nakasulat po doon na hubad daw sila. So basahin natin. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy at inahinos ko sa inyo na huwag mong kainin? So dito po, literal po talaga silang hubad dito. So ibig sabihin nagkaroon sila ng malice. So yung word na touch po, so yung dinaanan niya po kanina, so sasagutin ko po yan. So yung word po na touch, sa Hebrew word po ay naga. So ang naga po, ang ibig sabihin po niyan ay means to lay with a woman, lie with a woman. Yung word po na touch doon na sinakasaad po doon sa Genesis chapter 3 verse 3. So may sinabi rin po yan ni Paul doon sa 1 Corinthians chapter 7 verse 1. So babasahin lang po natin ng saglit. Nakasaad po dito, ang tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae. So ibig sabihin, ang word na humipo rito, yung touch dito sa Greek word means hapto. Sa Greek word po yan. Nang ibig sabihin po, carnal intercourse with a woman, cohabitation. So napakalinaw naman po na hindi po lahat ng touch ay literal po yan. So kanina binibigyan niya ako ng mga literal aspect, pero pag ginamit po natin ang mga bagay na ito, ay makikita po talaga natin na related po ito sa sexual activities. So doon po dito yung word na sa sinabi ko doon kanina, babalikan ko po yung yung course po doon sa sa panganganak ulit, additional lang po. So sa 1 Timothy 2:15 po, nakasaad po doon na ngunit, so related po siya sa panganak. Bakit? Mismong nakasaad na po dito, ngunit ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak kung sila'y magsipamalagi sa pananampalataya at pag-ibig at pagkabanal na may hinahon. So dito po, sa taas po natin, kapag binalikan po natin 13-14, tinutukoy po rito si Adan at saka si Eva. So sa 13 po kasi, sapagkat si Adam siyang unang nilalang saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Pagdating po sa 15, ngunit ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak. So ibig sabihin, related po talaga ito sa activities ng sexual na ginagawa ng mga asawa. So dito po, so sa last categorical ko rito part, ay nagkaroon po ng two seed line. Ito na po yung sinasabi ko kanina, yung seed of a woman at saka yung seed of a serpent. Saan po ba mababasa yan? Sa Genesis chapter 3 verse 15. Dito po. Nakasad po rito, at pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So dito po, malinaw po rito, ang binhi po rito, ang Greek word po nito, Hebrew word po nito ay zera, na ang ibig sabihin po ay offspring. Napakalinaw po niyan. At ang kausap po dito ng Panginoon o ng Diyos ay ang serpente. So makikita po yan sa Genesis chapter 14. Yung sa English po ay thy seed. So sino po ang kausap niya rito? Siyempre, ano po tawag nito? Serpent po ito. So kung sasabihin natin ng serpent, wala po siyang binhi. Wala po siyang binhi. Ay sino po tong tinutukoy niya rito na thy seed? Ay ang kausap niya lang naman ay serpente. Napakalinaw po yan.
So dito, alam ko naman na ang sinasabi niya na yung isang talata na yan, ay alam ko naman wala naman siya ibang pupuntahan dyan, yung Genesis chapter 4 verse 1. Last 3 minutes. Okay po. So ito dito po, babasahan ko muna. And Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. So dito po, isa-isahin ko na po kasi alam ko ito yung pagbabasihan niya eh. So dito po, yung una po ditong ibubuksan ko is yung word na new. So yung word na new po rito ay ang Greek, Hebrew word po nito ay ano to? Ay ano ba ito? Yada. So ang ibig sabihin po niyan is new or something related po sa sexual activities. So naging new po niya rito at dalawang paglilihi kay Cain. So isang new pero dalawang paglilihi kay Cain at saka kay Abel. So ito po ang tinatawag naming fraternal or super fecundation twins. So yung word po na pangalawa po, so yung word na gatin. So yung gatin means po sa Hebrew word ay acquired or Hebrew kana. Nang ibig sabihin acquired, possess or obtain, redeem. So ibig sabihin kung acquired lang si Cain, bakit sinabi na word na acquired or gatin? So ibig sabihin adopted son lang si Cain ni Adam. So at saka yung last dito yung word na from. Doon sa Genesis chapter 4 verse 1. Kasi ang word na it dito means against. May isa po siya sa mga kahulugan niya rito. So ang Hebrew word po ng from na yan ay ito po yung mga nakasulat dito. Nearness, use, preposition of an adverb, near, hence, generally, with, by, it, among, etc. At so ibig sabihin, ang dapat nakasulat dito, I have gotten a man against from the Lord. So ibig sabihin, pinatutunayan lang po ng mga ebidensyang ito na si Cain ay hindi po talaga anak ni Adan. Bakit? Susundan po natin dito. Ang word po na genealogy ay yan po ay lineage or sa kwan po na ano to. Sa Hebrew word po sa Genesis chapter 5 means ano po ay tolda, na ibig sabihin descendant. So bakit sa Genesis chapter 5 hanggang pababa wala po tayong makikita na descendant na sa descendant ni Adan na makikita ang pangalang Cain. Ganun din po sa 1 Chronicles chapter 1. Hindi rin po siya doon makikita. Napakalinaw po yun doon. Makikita rin po yan sa Luke, kung di ako nagkakamali. Sa Luke chapter something doon, na nakasulat din po doon. Okay, time is up. Once again, salamat po sa iyong first rebuttal stance sa ating affirmative. Shout out po kay Garay, the woman clothed with the sun. Revelation yan, pertaining yan sa pagbubuntes ni Maria. Bong Garad sa good evening. Okay, sunod po sa ating interpolation, cross-examination sa negative, sa rebuttal stand, sa affirmative. Handa ka na ba? Okay, handa na. Handa na. We'll start now. Okay. Ginamit mo yung Hebrew word na zera. Okay. Kung ikaw ay honest sa pagbibigay ng definisyon, ang salitang zera sa Hebrew, yan ba ay nangangahulugang immediate offspring? Yes or no? Yes. Yes. For example, si Seth ay offspring ni Eve sa Genesis chapter 4 verse 25. No? So, naniniwala ka dito? Yes or no? Pwede pa elaborate? Ulitin ko. For example, si Seth na anak ni Eva na tinawag na Zerah sa Genesis chapter 4 verse 25. Inaayunan mo ba yan na yan ay immediate offspring? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Si Abraham, he laments that he is still without seed.
Diyan sa Genesis chapter 15 verse 3, ginamit din yung salitang Zerah. Naniniwala ka ba dyan? Yes or no? Yes. Okay, yung mga anak ni Lot na gusto mag-bear ng kanilang father's seed sa Genesis chapter 19 verse 32 to 34. Naniniwala ka ba dyan? Yes or no? Yes. Si Ismael ay Abraham's seed sa Genesis chapter 21 verse 13. Naniniwala ka ba diyan na yan ay immediate offspring? Yes or no? Yes. Yes. Oh. Si Samuel na seed ni Hannah sa 1 Samuel chapter 1 verse 11 and chapter 2 verse 20. Naniniwala ka ba? Yes or no? Yes, bro. Oh. Si Solomon na seed ni David sa 2 Samuel chapter 7 verse 12. Naniniwala ka ba? Yes or no? Yes, bro. Okay. So ibig sabihin, no? Yung offspring, ang salitang offspring ay expression that cannot be bear, no? Na hindi pwedeng maglihi. Sangayon ka ba doon? Yes or no? Papos mo na ng time, medyo may ambience voice, hindi ko marinig, bro. Maayos. Okay. Again, ulitin ko. Ibig sabihin, we cannot force an interpretation na yung offspring ay expression na hindi pwedeng maglihi or cannot be bear. Yes or no? No ako dyan, bro, no. Okay. Dito sa salitang Hebrew word na Zara, no, diyan sa binabasa mo, 'di ba? Zera. Meron diyan Hebrew word na Zara sa Genesis. Oh, yung tinatawag nating her seed, no? Ano 'yan sa Septuagint? Sa LXX Septuagint, ano sa Greek 'yan? Wait lang, bro. Anong tanong mo, bro? Paki-repeat yung word na her seed. Yung Genesis chapter 3 verse 15. Ano sa Greek, sa Septuagint, LXX, yang Zara na Hebrew word na her seed. Ano sa Greek 'yan? Hindi ko pa napag-aralan yan, bro. Next question. Okay. So, naniniwala ka ba na hindi spermatozotes yang Greek ng Zara? Naniniwala ka hindi? Sa Greek, hindi ko pa alam. Pero sa Hebrew word, yes. Yan ay related po siya sa ano to. Related po siya sa ano to, sa seed or sperm. No, it talks about sperm. Next question. Yung salitang spermatozotes sa Greek, na ang ibig sabihin ay her sperm. Naniniwala ka ba na hindi yan ang nakasulat sa Genesis chapter 3 verse 15? Yes or no? No. No. So nangangahulugan, if without sperm, birhen pa yung babae na merong hint dito na yung virgin, no, kanyang birth, no, without the absence of the sperm, no, ay siya ay virgin ba? Yes or no? Pwede pa ka-repeat ang tanong, bro? Papause ulit. Ulitin ko. Yung babae, sabi mo kasi yung spermatozotes ay hindi yan her sperm. Okay. So kung walang sperm na dumaan kay Eva, naniniwala ka ba na virgin pa si Eva kasi wala namang sperm na dumaan sa kanya? Yes or no? Yes. Kung walang dumaan, bro. Kung walang dumaan. Okay. Okay. Ito tayo sa Genesis chapter 4 verse 1. Okay. Tanong, confirmation. Again, kung teka, baka ma-foul ako. Naniniwala ka ba sa kung ano lang ang mababasa sa Bible? Yes or no? Yes, bro. Uulitin ko. Kung ano lang ang nakasulat sa Bible, yun lang ang paniniwalaan mo ba? Yes or no? Yes, bro. As long as nakasulat yan, bro. At saka ano to. Depende rin yan, bro. Basta ang sagot ko, yes. Next question. As far as nakasulat at mababasa, paniniwalaan mo, yes or no? Yes, bro.
Next question. Okay. Dito sa Genesis chapter 4 verse 1 ng The Living Bible, sabi diyan, then Adam had sexual intercourse with Eve, his wife, and she conceived and gave birth to a son, Cain, meaning I have created. For as she said, with God's help, I had created a man. Tanong, no? Dahil nakasulat sa Biblia at mababasa letra por letra na si Adan at si Eva ay nag-sexual intercourse at si Eva ay nanganak ng isang lalaki na si Cain, paniniwalaan mo ba kung ano nakasulat sa Biblia? Yes or no? Yes bro, paniniwalaan ko ang nakasulat sa Biblia. Okay. Pinaniniwalaan mo ba na nakasulat sa binasa kong talata sa Biblia that Adam had sexual intercourse with Eve? Yes or no? Yes bro, paniniwalaan ko yan. And sabi niya, she conceived and gave birth to a son, Cain. Naniniwala ka ba dito? Yes or no? Yes bro, yung word na her son, Cain, yes. Kasi anak naman talaga niya eh. Anak naman talaga ni Eva eh. Okay. Ngayon, tanong. Okay, tanong ko dito. Nung sinabi ng Bible na binasa ko that Adam had sexual intercourse with Eve and his wife, and she conceived and gave birth to a son, Cain. Tanong, sino ang nagsisinungaling? Yung Bible na binasa ko or ikaw? Siyempre bro. Moderator, pwede magtanong ako? Objection lang ako. Post the time. Ano na po to? One second na lang. Nabutan talaga. Sorry. Wala na? Wala talaga. Sana mag-object pero nabutan talaga ng oras. Yan po ang ating first cross-examination sa rebuttal stage na po tayo mga kaibigan. Once again, good evening sa ating mga nasa live. Nasa 8,000 na tayo kaibigan. Naku po. Okay, patuloy po tayo sa ating first of rebuttal sa negative. Timers, okay ka na? Timer start now. Negative. Timer start now. Sorry, nakamute ako Nakamute, sorry. Okay. So, mga kapatid, makikita natin, talagang very good. Very good si Enoch. Bakit? Sabi niya, tinanong ko siya, mga kapatid, maniniwala ka ba? Paulit-ulit yung tinanong, di ba? Naniniwala ka pa kapag ka nakasulat at mababasa sa Bible? Kung ano yung mababasa sa Bible at yung nakasulat lang, sabi niya, yes. Ilang ulit niya sinabi? Yes, 3 beses. Inulit-ulit natin Hindi ko kasalanan yan, Enoch. Tandaan mo, ikaw din na nagsabi, you agree na Adam had sexual intercourse with him and she conceived, and she conceived and bare with a son, Cain. Ayun the Living Bible. Diba? Genesis chapter 4 verse 1, the Living Bible, atomic bomb, sabog. Sino pala ang sperm na dumaan kay Eva? Yun pala ay si Adan, hindi ang serpent. Very good, Enoch. Very good. Isa na lang, magkatoliko ka na. Isang basa na lang ng Bible, katoliko ka na. Okay. Punta tayo dito. Kawawa na yung bata Okay. Punta tayo dito ng mga kapatid. Dito kay William Branham. Okay. Si William Branham, saan po ba nakuha ni William Branham ang turo ng serpent seed? Pakinggan niyo po,
ang pag-amin ni William Branham ng propeta ng end time, kung saan po nila nakuha, no, ang kanilang doktrina. Sabi dito noong 1910, no, ito ay pinablish sa Michigan, USA. No, ang pangalan ay The Star of Bethlehem. Ganito nakasulat sa kanilang doktrina. Sabi ho ni William Branham. Sabi ni William Branham, I preach at the house of David. Sabi niya ganyan. I preach at the house of David that I preach that Adam was placed in a garden, is word in Eden, as keeper and lord of the garden, and Eve, the mother of all living soul, with him as a helpmeet, and not a helpmate, nor did she help him, except to the grave. The serpent beast was a creature called Gadriel. And the proof is he preached to Eve, and he transformed the word of the Lord God and said to her, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Yan. So sabi niya ngayon. So saan pala nakuha? No? Saan pala nakuha ni William Branham yung kanilang turo na ito? Sabi dito sa kanilang aklat na Star of the Bethlehem. No? Yan pala ay nakuha niya sa The House of David. Pag tinignan niyo po, no? Pag tinignan niyo po sa isang website sa internet, ang ang sekta, ito po ay isang kulto, sekta, no? Sektang protestante. Oh, ano ho ang kanilang pakana? Bakit itinuturo nila yung serpent seed? Bakit ho? Kasi mga kapatid, ang serpent seed, no, ay ginagamit ng end time, no, as a racist doctrine. Mga African at mga Indian, no, na mga maiitim, ay ito pala ay anak ni Satanas. No, yan po, no? So, yan po. Yan po ang kasaysayan nito. No? Ngayon, ang Old Testament po ba ay nagtuturo? No, nagtuturo ng serpent seed? Hindi po. No, the serpent seed doctrine requires you to believe in the Bible that is incorrect. No, so Genesis chapter was good for food. Isipin nyo Genesis chapter 3 verse 6, the tree was good for food. Pagkain pala, literal. No, the tree was good for food. O number 2, the serpent seed doctrine, no? Ay nire-require kayo na si Eve nag-commit ng adultery at nagkasala sa kanyang asawa. Hindi itinuturo ng... Bakit? Kasi una, babaluktutin nito, no? Babaluktutin nito ng end time yung paniniwala na ang Diyos gumawa ng tao sa kanyang imahe. Kung si Eva ay nag-commit ng adultery, ibig sabihin ang Diyos sa kanyang katauhan ay may kasama. Ang Diyos ng end time, mga kapatid, ang Diyos ng end time, no? Mga ngalunya, no? May mali sa katauhan ng Diyos ng end time. Okay? Next natin, number 3. Itong teaching na ito, nire-require kayo na maniwala kay Adan na pinanood niya yung kanyang asawa na makipag-sex sa serpent. Pambihira, Papayag, ito, tanong sa mga may asawa. Papayag ka ba? Papayag ka ba? Habang nililingkis ng ahas yung asawa mo, nanonood ka lang? Baka mapatay ko yung sawa na yan kung sino yan. Ngayon, number 4, no? Genesis chapter 4 verse 1, nag-indicate ito na si Adam, no, didn't have sex with his wife until they were out of the garden. So meaning, mga kapatid, no? Meaning, mga kapatid, hindi ini-state ng Bible na si Cain at Abel ay may ibang they are twins that with different fathers. Hindi mo papatunayan ni Enoch yan.
And if Adam's sins was also sexual, why was the ground cursed for his sake and not for his body? Bakit nga ba? Oh, ang daming tanong, di ba? Oh, mababaliw si Enoch nito. So, ngayon, ang tanong ko dito, si William Branham, sabi ni William Branham, dito po sa kanilang aklat, na the God of this evil age, no? The God of this evil age. Sabi ni Branham, pansinin niyo po ang sabi ni Branham. Sabi diyan, the disobedience worship their God, or they say, we believe in the Bible. Yes, it's a mixed tree. See, they add the world and knowledge to it. Satan's tree, mix. She took from Satan's tree, and good and evil. Oh, we believe the word. Sure, not all of it. Eve believed the word too, but let Satan take his tree. Naku po, mga kapatid, yung sinasabi ni Branham, ito daw puno, gawa ni Satanas. Totoo ba yan? Sabi ng Biblia. Ano ho ang sabi ng Bible? Ang sabi ho ng Bible, no, that tree, no, ang Diyos ang gumawa ng tree of knowledge. Tandaan ho natin, yung sinasabi ng 1 Timothy, babasahin po natin. Last 2 minutes. Thank you, moderator. Okay. Yung sinasabi ng 1 Timothy, 1 Timothy chapter 14. Oh, ay sorry. Ano ba? Chapter 15. Oh. Timothy chapter 1 verse 15. Sabi diyan, no, sa malinis ang lahat ng bagay ay malinis. Natapot sa nangahawa at di nagsasampalatay, walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip ay kanilang budhi ay walang nangahawa. So, ibig sabihin, mga kapatid, yun nilikha ng Diyos, sabi niya, at nakita ng Diyos na ito'y mabuti. Paano yung puno naging kay Satanas? Nako, yan palang aral ni William Branham, yung puno kay Satanas. Sabi ng Bible, ang Diyos ang gumawa at nakita niyang mabuti. Kontra po sa Bible. Kontra sa Bible. So 1 Timothy chapter 2 verse 14, si Adam was not deceived. No? He is not deceived. So itong serpent seed theology, in-interpret na si Eve kumain ng prutas or fruit ng bunga, ay actually nagkaroon ng sex with the serpent na isang lalaki. Lalaki si Gadriel, sabi ni William Branham. So since si Adam ay kumain din ng prutas na ito, tanggapin natin na si Adam bakla. Bakit? Nakipag-sex din siya sa serpent. Oh my God. Oh please God, no? Wag niyo pong ewan. Ngayon, no, sa aking huling paggigiba dito kay Enoch. Okay, Ano? Okay. Time na po. Time is up. Okay. Yan po ang ating rebuttal stand ng negative. Okay, Brother Enoch, sa affirmative, mayroon kang 7 minutes sa kanyang tanong. Brother Enoch, handa ka na ba? Yes. Yes, timer start now. Okay, ang unang tanong ko, sang-ayon ka ba na ang seed doon sa Genesis chapter 3 verse 15, ang ibig sabihin nito sa Hebrew word, ang kahulugan ay offspring? Yes or no? Yes, offspring at hindi descendant. Next question. So, sino ang kausap ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15? Yung word na thy seed. Thy seed, no? Ang kausap diyan ng Diyos ay si Eva at saka yung serpent, no? Pero Objection, hindi Your yan Honor. nakupat. Objection, Your Honor. Yes, what is your objection? Ang objection ko kasi is specific na sagot doon sa tanong ko. Hindi niya sinasagot yung diretso yung tanong ko eh. Okay, counter objection. Counter objection, moderator, categorical, so hindi magot ng categorical kasi hindi naman categorical eh. Okay, moderator Sige, Ron. re-repeat ko na lang. Okay, Re-repeat ko ulit na lang. ang tanong tapos naka-post yung time. Pag sasagot na ay tatakbo ang oras. Okay, repeat the question. Okay, sino ang kausap ng Diyos doon sa Genesis chapter 3 verse 15? Yung word na thy seed, yung serpent ba? Yes or no?
Yes, thy seed. Next question. So, sang-ayon ka ba na ang kausap ng Diyos ay serpent? Yes or no? Yes, sa thy seed, yes. Next question. Okay. Ang sabi doon sa Genesis chapter 3 verse 15, yung I thy seed. Sang-ayon ka ba na ang serpent may seed? Yes or no? May Yes. Yes, yes. Ito yung mga sinungaling na gaya mo. Sabi sa John chapter 8 verse 44, ang inyong ama ay ang diablo, na ama ng kasinungalingan. No, yung mga seed ni Satanas ay kaugali niya, pero hindi ibig sabihin na kaugali, no, kapareho ng tatay mo na siya na literal. Huwag mo literalin. Next question. sang-ayon ka ba na ang seed ay offspring? Yes or no? Yung seed, clarify ko muna, moderator. Clarify ko. Papause po ng time, papause. Clarify mo, moderator. Yung seed ba na tinutukoy niya, diyan ba yan sa Genesis chapter 3 verse 15? Palilinaw ko muna, moderator. Yes po. Okay. Pakiulit yung tanong. Ulitin ko. Ang serpent ba, sang-ayon ka ba na ang seed doon ay offspring na tumutukoy sa serpent? Yes or no? No. No. Next question. Okay, ulitin ko, rephrase. So, sang-ayon ka ba na ang serpent may seed? Yes or no? Yes, may seed ang serpent. Yung mga sinungaling na gaya mo. Next question. Okay. So, sang-ayon ka ba na ang seed ay offspring? Yes or no? No. No. Hindi ako papayag na anak ka ng serpent. Kasi pag sinabing thy seed, gaya mo sinungaling ka, anak ka ni Satanas, hindi ako papayag noon. Dapat anak ka ng Diyos. Next question. Okay. Paano bro kung may maipakita ako sa iyo na ang seed ay ibig sabihin nito ay offspring? So, aaminin mo na sinungaling ka? Yes or no? No. Ikaw lang yung sinungaling dito. Bakit? Inuulit-ulit ko nga sa'yo kanina kapag hindi mo nabasa, huwag kang maniniwala, pinaniniwala mo yung serpent seed, di naman nakasulat sa Bible. Next question. So, agree ka ba na ang seed sa Hebrew word ay zera, nang ibig sabihin offspring? Yes or no? Depende. No. Depende sa context. It may be a descendant, it may be an offspring, no? Depende yan. Okay, next question. So, agree ka ba na ang seed, descendant? Yes, depende sa context ng pagkakagamit at kung saan talata kinamit. Next question. Okay. Agree ka ba na ang serpent may seed? Yes or no? Yes, may seed nga. Katulad mo nga na sinungaling. Seed nga yun ni Satanas Sabi nga ni Kristo, kayo'y sa inyong amang diablo. Ama kayo ng kasinungaling. So, titigil na ako doon. So, sa Genesis chapter 5 hanggang sa baba, may mababasa ka ba dyan na si Cain ay lineage ni Adam? Yes or no? Yes. Uulitin ko. Sang-ayon ka ba na ang generation sa Hebrew word ay tolda, na ang ibig sabihin ay descendant or family tree? Yes or no? Moderator? Yes. Oo, Objection, pakiklaro saan yung tinatawag niya na tolda sa Hebrew, yan ba sa chapter 5? Yes po. Chapter 5 po yan. Yung word na generation sa Hebrew word ay tolda, na ang ibig sabihin descendant. Agree ka ba rito? Yes or no? Yes. Next question. Okay. So, sa Genesis chapter 5, pababa, may mababasa ka ba dyan na Cain? Sa Genesis chapter 5 na descendant ni Adam? Yes or no? Yes. No, meron mababasa spiritually? Yes. Meron. Ulitin ko, letra por letra, may makikita ba ka bang pangalan na Cain sa Genesis chapter 5 na descendant ni Adan? Yes or no?
Yes, may mababasa at makikita na spiritual. Bakit? Si Adam kasi 130 years na dyan eh. So, Okay. below 130 years, doon niya naging anak si Cain at si Abel. Diyan sa Genesis chapter 4 verse 1, the Living Bible, no, sabi diyan, he had sexual intercourse with Eve, no, and si Eve nag-bear ng son na tinatawag na Cain. Next question na po. Okay, ipakita mo sa akin letra por letra na may Cain sa Genesis chapter 5. Anong talata? Okay. May mababasa tayo letra por letra. Okay. Sabi dito sa Amplified Bible, here is the list of the sum of descendants of Adam, the man who was like God from the day of his creation. God created man and woman and blessed them. No, and then parenthesis sabi diyan, and they had the sexual intercourse and gave birth to a son called Cain and Abel. Wait lang. Babasa pa ako eh. Sige. Next question, bro. Okay. Sa 1 Chronicles chapter 1 verse 1, may mababasa ka ba na pangalan na Cain sa descendant ni Adam? Yes or no? Pakiulit yung tanong, hindi ko narinig. 1 Corinthians. Propose. First. Okay, sa 1 Chronicles chapter 1 verse 1, may mababasa ka ba na pangalan na Cain sa descendant ni Adan? Yes or no? Yes, dito sa Amplified Bible, these are the earliest generations of Adam. No, sabi diyan, Cain, Abel, Seth, Enoch, Kenan, Mehalel, Hared, Enoch. Sabi diyan, Methuselah, Lamech, Noah, Shem, Ham, and Japhet. Sabi diyan. Next question. Okay. So sa Luke chapter 3 verse 38, may mababasa ka ba na panganay na anak ni Adam si Cain? Dito, yes or no? Meron. Okay. So paano kung basahin ko sa iyo ang nakasulat dito sa Luke chapter 3 verse 38, ang nakasaad po rito, ni Enos, ni Seth, ni Adam ng Diyos. Agree ka ba rito? Yes or no? Yes, Okay. yan sa Bible na Time is binabasa up. mo. Bible ko iba. Time is up. Time is up po mga kaibigan. Yan po ang nagtapos ang ating second round sa rebuttal stage sa cross-examination ng affirmative. Ay nandito pa rin tayo sa Debaters Convention ng pambansang platform ng Pilipinas. Pambansang debater platform ng Pilipinas. Mga kaibigan, sabi ni Patri Passionism, sabi niya na sana yun? Wala. Okay. Basa muna tayo ng ating mga nasa live sa Debaters Convention, mga kaibigan. Sana yun? Patri Passionism. Talo kayong dalawa. Talo daw kayong dalawa. Okay. Dito pa tayo sa next na sa ating conclusion. So 5 minutes po. Mauna po dito ang negative. Okay. Negative 5 minutes po. Okay, 5 minutes. Okay. So ngayon, mga kapatid, ay tanggapin po natin. Kung tatanggapin niyo po ang doktrina ni Enoch, tanggapin niyo po si Adam bakla. Kasi kumain din siya ng seed eh. Kumain din siya ng fruit from the serpent. Di bakla si Adam kasi lalaki si Gadrel. Unless mapatunayan niya sa kahuli-huli ang stand niya, babae si Gadrel. Ha? Yung sinasabi ni William Branham, ha? Akaso, masama, Genesis chapter 3 verse 16, sabi diyan, she took of the fruit thereof and did it and gave also unto her husband with her, and he did it. Oh my God. Nagkaroon ng threesome si Adam at saka si Eve at saka yung ahas. Oh my God. Hindi ko ma-picture out, mga kapatid, yung gustong ni Enoch.
Okay. So ano ibig sabihin ng with her? Okay, tingnan po natin sa iba pang Bible translation. Sabi diyan, sa the Holy Bible, English Standard Version, no, ng Winston Standard Bible Society noong 2001. Sabi diyan, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband, who was with her. Oh, tingnan nyo talaga magkasama sila eh. So nanood pala si Adam habang nagsisex si serpent at saka yung babae. So, that is effectively what William Branham taught to you if you read the Bible as it written. Ha? Oh. Anong sense? Walang sense, mga kapatid. So, was Cain was the son of the serpent? Of course, no. No. Letra por letra. Ito talaga si Enoch, oh. Ayaw tanggapin eh. Genesis chapter 4 verse 1. Babasahin ko ulit Enoch, the Living Bible. Then Adam had sexual intercourse. Sabi niya, kung mayroon daw pumasok na sperm. Alangan, pagka nag-sex may sperm. May sex ba na ano na bala ka, bata ka pa, hindi ko pwede paliwanag yan. May sex ba na hindi nag-release ng orgasm? Sorry sa mga nanonood pasensya na. Kailangan ko banggitin yan. So, had sexual intercourse with Eve, with his wife, and she conceived and gave birth to a son, Cain. No? Nag-sex sila ni Eva at nagkaroon ng anak na tinatawag na Cain. Oh. Di ba? Oh. Nako, Enoch. So, Cain was conceived inside of the garden. Mali. Bakit? According kasi sa serpent's doctrine, si Cain ay na-conceive inside the garden. However, nung binasa natin yung Genesis chapter 4 verse 1, nasa labas na sila nito. Nasa labas na sila ng Garden of Eden. Okay. So, maling-mali talaga si Branham. Ngayon, si Cain, no? Again, sa Genesis chapter 4 verse 1, it is clear that Adam is Cain's father. But if you read all of the Genesis 4, the rest of Cain's genealogy is there. No, kaya wag niyong i-deny yung portion na ito ng scripture na nasa Genesis chapter 4 na mayroong the rest of Cain's genealogy nandun sa Genesis 4. Wag niyo ipagsinungaling. Ngayon, mga kapatid, no, dito si Roy E. Davis, no, ay kauna-unahang pastor ni William Branham, na member din ng KKK, no, ng Ku Klux Klan, no. Ang doctrine nito ay serpent seed. It justifies racial hatred and abuse as well as the oppression of women. Now, William Branham learned this doctrine from Roy Davis and it was reinforced to his family by his mother-in-law. This is according to the Wikipedia. Okay. So, ibig sabihin, ito yung doctrine nila. Racism. Kapatid, ito, kahuli-hulihan. Bakit tayo maniniwala? No? Bakit tayo maniniwala na mayroong nahi si serpent? Hindi tayo dapat maniwala doon. Kasi maging si Enoch, binanggit ko kanina, si Enoch gusto ko po maging kalahi ng Diyos. Huwag yung lahi ng serpent. Kasi dito sa debating ito, lumalang siya. Okay, time is up. Tapos na po yung 5 minutes na conclusion. Ay. Maraming salamat. Negative from the Roman Catholic Church, Brother Dean Mars, yung conclusion po. Andito po tayo sa last conclusion sa affirmative. 5 minutes, affirmative. Handa ka na ba? Yes. Yes, timer start now. Pasok. Ito naman si brother, puro naman policy, tapos puro side comment pa. Yun, napaamin man. Yung last minute, inamin niya na may lahi talaga ang serpente. Nabula na mismo sa bibig niya. So dito po, ikukorek ko lang siya. Doon sa binasa niya kanina, ay medyo sinasaywar niya tayo. So kapag binasa talaga natin ang 1 Chronicles chapter 1, verse 1, wala po talaga ikaw makikita doon na word na Cain.
kundi ang nakasulat po dito, si Adam, si Seth, si Enos. So wala po tayong makikitang Cain dito, napakalinaw naman po. So dito, di niya naman mas at inagrihan naman niya tayo na ang word na generation dito, ang nang ibig sabihin nito sa Hebrew word ay toledaw or tolda. Nang ibig sabihin family, tree, or birth, generation, or descendant. Pero wala ka naman makikita rito na letra por letra na Cain sa Genesis chapter 5. Bro, Genesis chapter 5 tayo ha. Kasi bakit? Ito yung sinusundan ng lahi ni Adan. So doon, so sasagutin ko yung tinatanong mo sa akin kanina na kung andun ba talaga si Adan sa pangyayari na yon. Obvious bro, wala. Totoo nga sinabi mo, ikaw na nga sumagot eh. Kung ikaw ba andun bro, papanoorin mo bang asawa mo ma-rape? Bro, common sense. Siyempre automatic wala siya doon bro. Kasi bakit? Kung andun siya, bakit di niya na pinigilan? Ano yung manonood lang siya, no? Threesome? So bakit? Didiretso na tayo doon sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2 to 3. Babasahin lang natin. Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong ukol sa Diyos. Sapagkat kay aking pinag-aasawa sa isa daw ha, linaw. Related po yan doon sa Genesis chapter 1 verse 27 kung di ako nagkakamali. Upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Bakit kinunik pagdating sa verse 3 doon sa Garden of Eden? Babasahin natin ha. Ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng serpente sa kaniyang katusuhan ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. So napaka-obvious bakit naman kinulit ni Paul doon sa nangyari sa Garden of Eden. So ibig sabihin related talaga. Obvious naman kahit doon sa 1 Timothy chapter 2, yung pinaka last part na tumutukoy hindi na daya, kundi yung babae na daya daw. Pero pagdating mo sa verse 15, nailigtas lang siya. Bakit? Sa pamamagitan ng panganganak. So napaka-obvious po talaga na lahat ng mga bagay na ito ay related po sa aktibidad na kung saan ay may nangyari po na nagkaroon ng corrupted related po sa chaste virginity. So dito po, at saka bakit sinumpa ng Diyos si Eva related sa panganganak? Napaka-obvious naman. Dapat sinumpa, kung literal na pagkain yung bro, bakit hindi niya tinakpan yung bunganga? Napaka-obvious bro, literal ha. Sabi mo literal. Nako brother. Kung literal na pagkain yan, bakit hindi tinakpan yung bunganga? Sabi bawal kainin literal sa'yo. Bakit tinakpan yung nagtakip sila ng dahon ng puno ng igos. Literal na sexual private parts. Tapos napaka-obvious naman bro. Napaka-mangmang naman kung hindi mo makita yon. Pagdating mo naman sa Genesis chapter 2 verse 25, hubad naman sila pero hindi naman sila nagkakahiyahan. Pero after ng pagkain, bakit sila nagkakahiyahan? Bro, doon sa Genesis chapter 4 verse 1, sinagot ko na kanina bro kung paano ko lulusutan yan. Dati hirap na hirap ako sagutin yan eh. Pero ngayon kayang-kaya na bro. Kagaya na sinabi ko kanina, ang clue doon, pag-aralan nyo lang yung word na new, yung word na gotten, at saka yung word na from. Yung from doon na against, I have gotten a man against the Lord. Tapos yung word na gotten, acquired. Tapos yung new, isang beses lang yung nangyari. Pero bakit dalaway lumabas? Napaka-obvious naman yan bro. So yun yung kung mo doon bro, yung sagot ko doon. So sa genealogy, wala tayong makikita doon na talagang lahi ni Adan si Cain. At saka ikaw na mismo nagsabi na ang serpente may seed. Kasi bakit? Napaka-obvious sa Genesis chapter 3 verse 15. Kinakausap ng Diyos doon sa verse 14 yung serpente. Pero ngayon i-deny mo, sabihin mo masyado mo akong bro, masyado hindi pa amin. Means offspring. Isa-isahin ko bro ha, ang Hebrew word nito. Time is up po. Affirmative. Thank you so much. Dito nagtapos ang ating debate mga kaibigan between Enoch and Brother Dinmar from Roman Catholic Church. Si Enoch is from ano nga yun? Brother Enoch? From Roman Catholic Church. Si Brother Dinmar is from Roman Catholic Church. Si Enoch is from ano nga yun? Brother Enoch? From ano nga yun? Brother Enoch? From Roman Catholic Church. Si Enoch is from ano nga yun? Brother Enoch? From Roman Catholic Church. Si Enoch is from ano nga yun? Brother Enoch? From ano nga yun? Brother Enoch? From Roman Catholic Church. Si Enoch is from ano nga yun? Brother Enoch? From Roman Catholic Church. Si Enoch is from ano nga yun? Brother Enoch? From Roman Catholic Church. Si Enoch is from ano nga yun? Brother Enoch? From Roman Catholic Church. Si Enoch is from ano nga yun? Brother Enoch? From Roman Catholic Church. Si Enoch is from ano nga yun? Brother Enoch? From Roman Catholic Church. Si Enoch is from ano nga yun
kay ano nga yung grupo? Ano? End Times. End Times, mga kaibigan. So, congrats sa dalawa sa ating main event this evening between End Times and Roman Catholic Church in the person of Brother Enoch and Brother Dean Mar. Palakpakan po, mga kaibigan. Andito po tayo sa ating papasalamat. 1 minute. Final na pagpasalamat na lang. Okay, Brother Dean Mar. 1 minute po. Papasalamat sa ating mga live viewers. Mayroon tayong 8,000 live viewers. Okay. Ave Cristo Rex, mga kapatid. And maraming salamat sa ating Panginoon na bumabay sa atin at nagbigay kalinawan sa ating nagipaksa ngayong gabing ito. No? Pinapasalamatan natin ang mga nanonood sa atin. No, especially yung ating sponsors, Brother Noel, si Brother Roel, at saka si Brother Emmanuel Pacate. OFW yan lahat. Ano? Ayan po. Maraming salamat po na kayo ay tumutulong. And kay Kuya Alvin din, no? Maraming salamat na kayo ay tumutulong sa aking ministry, no, sa apologetics. No? And maraming salamat sa ARCC Philippines, sa CFD Cebu Online Chapter, and sa CF Club, kung saan ako ay naglilingkod bilang inyong apologist and also preacher, no? Ayan. So maraming salamat po, lalo na sa aking mga followers and subscribers diyan sa aking YouTube channel. Type nyo lamang Brother Denmar Santiago at lalabas ng aking YouTube channel, no? Maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo, kasama ng mahal na Birheng Maria at lahat ng mga banal at mga anghel sa langit, pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon. Okay, thank you so much, Brother Enoch. Salamat po sa ating audience sa yung 1 minute po. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood dyan. So, at saka pinapasalamatan ko rin ang ating katunggali. Kahit alam natin na maraming so, hindi ko na masyado mo kanina. Saka po pasalamat din ako sa mga nandito sa room. Saka sa ating moderator. So, ngayon po, ipopromote ko lang po yung ating website. So, paki-follow na rin po ang ating Debaters Convention. So, lahat po ng official site nila, YouTube, Facebook, TikTok, lahat. So, wag na rin po natin kalimutang i-subscribe yan. So, yun po, pinapasalamatan ko po ang ating Panginoong Hesus Kristo para sa kapurihan ng Ama. So, yun po. Yun lamang. Yan, maraming salamat mga kaibigan. No? Yan po, maraming salamat sa ating nasa room and the person of Sister Esther Maragisan, Rene C. Santos, Brother Enoch Esquinol, Morelio, Albert Hinkio, Larry Hernandez, Attorney Sespo, Neo Vicente, Dinmar Santiago, Ruel Tio, at saka sa ating live viewers sa ating YouTube channel sa Debaters Convention. Maraming salamat mga kaibigan sa ngalan ng ating Attorney Sespo sa admin at saka ating Professor Albert. Ito po si Papa Dritz, inyong moderator, ay magsasabing God bless and magandang gabi sa lahat. Amen, amen, amen.